malaman natin ano yung gagawin natin sa Panginoon. Okay? So tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral mula sa salita ng Panginoon. Kunin ko lang po yung aking. Okay, so tayo po ay dito tayo sa pag-aaral po natin mga kapatid. Hingan ko po kayo tayo. Pwede yung kasunod mo. Okay. Okay, dito po tayo sa ating pag-aaral sa book of 2 Timothy. 2 Timothy chapter 2. Okay. 2 Timothy chapter 2. Sahin po natin verse number 20 down to verse number 22. 2 Timothy chapter 2 verse 20 hanggang 22. Okay. Ang book of 2 Timothy is a book of ministry. Makita po natin na ito po ay ginamit ni Paul para kay Timothy bilang minister ng ating Panginoon, no? Kaya makita po natin kung paano po ginamit si Timothy kasi meron po siyang mentor, parang iba si Paul, no? At ginamit po yung kanyang mentor para sa kanyang buhay. Kung malaking bagay po na tayo po, napag-aralan nga namin sa Troyok Fellow about legacy. Bago tayo ay mawala sa mundong ito, may legacy. Maganda, meron tayong legacy on na iwan na titreasure ng mga kapatiran, ng kapatid natin sa Panginoon. Laking bagay po yung legacy, no? So, sabi dito sa 2 Timothy chapter 2, beginning from verse 20 hanggang verse number 22. Basahin po natin. Diyan na po kayo sa Amen. Amen. Basahin po natin 2 Timothy chapter 2 verse 20 down to verse 22. Ready? Begin. But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. He also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of pure heart. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, mapagpala na makapangyarihan sa langit. Salamat po, Panginoon, sa aming pong pagkakatipon at aaral po ng iyong banal na salita. O Diyos, banal na Espiritu, tulungan niyo po ang inyong lingkod, ang bawat isa po sa amin, na ang aming pong mga nabasa, ang aming pong mapag-aaralan sa umagang ito ay maging hamon, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. At nai-apply po namin ito, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon, bilang Kristiyano. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin dito na kami po ay magkaroon po ng spiritual food sa magitan ng inyong mga salita na aming pong ma-absorb at magagamit, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa aming pong mapag-aaralan sa umagang ito. Basbasan niyo po ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Take your seat, mga kapatid. Magandang ating pag-aaral sa umagang ito ay pinamagatang kong the kind of person that God can use. The kind of person, that God can use. Ano bang class o ano bang uri ng tao ang ginagamit ng Diyos?
mga kapatid. So tayo mga kapatid, kahit sino po sa atin dito, ay pwedeng gamitin ng Panginoon. No? Bias po ang Panginoon. Hindi po siya namimili. Ha? Pero ang maganda, na ikaw at ako ay maging faithful para magamit sa kanyang gawain, sa kanyang busan. So thank God na meron po tayo makikita dito sa ating binasa, yung master, yung tinatawag dito sa verse number 20, sabi niya, but in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor. Magaling yung maging vessel unto honor tayo. Amen. Okay? He shall be vessel unto honor, sanctified. And meet for the master use. Magagamit po sa kanyang kapurihan. So makita po natin, kung tayo po nakakilala, we that are saved should have the desire to be used of God. Tama? Kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ako na nakakilala sa Panginoon, meron tayong desire na magamit sa gawain ng Panginoon. It is not a burden, but a privilege to be used of God. Tama? Hindi po dapat maging burden natin pag tayo ginagamit ng Panginoon, ang kabigatan sa atin. Ikaw at ako, palagi na lang ako, palagi na lang ako, palagi na lang ako. Parang gano'n ba? Yung palaging, lagi nga nag-ano na murmuring, complaining, ako na lang palagi inutusan ni pastor, ako na lang palagi sinasabi ng pastor. Ako na lang palagi ang umikilos. Hindi dapat maging burden sa iyo. Ito ay isang privilege. Privilegyo. Amen. Opportunity. Sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hindi tayo pwedeng maging complaining. Hindi dapat tayo maging complain o tinatawag sa yung bang reklamo. Yeah. Isa po kasi ang Kristiyano, pagka marami ka nang nagagawa, nagreklamo ka na sa church, sa leader ng church, sa miyembro, kapatiran, hindi mo dapat gawing burden yun sa buhay mo. Kasi opportunity yun, sa privilege na ikaw ay nagagamit at reward mo naman sa langit yun eh. Yeah, that's right. Hindi reward ni pastor, hindi reward ni brother o ni sister. Kaya, malaking bagay mga kapatid, we are saved, we should have the desire to be used of God. Kailangan tayo po ay maging useful, hindi useless. Yeah. Nakakalungkot lang po sa ibang mga Kristiyano, wala na po yung desire. Yung pagnanais, yung gusto niya ng kanyang puso. Kung tayo po ay walang desire, ano ang mangyayari po pag walang desire ng tao? Hindi siya kikilos. Wala siyang desire. Hindi siya gagawa, hindi siya maglilingkod sa Panginoon. Wala siyang gagawin sa Panginoon kasi wala siyang desire. Pero salamat, si Apostol Paul, sinabihan niya si Timothy, for master use. If a man therefore purge himself from this, he shall be as a vessel unto honor. Magiging vessel unto honor tayo, mga kapatid. Sa harapan ng Panginoon, kagamit-gamit ka. Gusto mo bang yung iba lang ang kagamit-gamit, ikaw hindi? Gusto mo bang ikaw lang, yung iba ginagamit, ikaw hindi?
Ikaw lang ang binibless, ikaw lang ang may reward pagdating ng judgment seat of Christ. Gusto mo bang sila lang, ikaw hindi? Siyempre, pagdating mo sa judgment seat of Christ, harap ka sa Panginoon natin. May reward na ibibigay ang Panginoon sa mga bagay na naglingkod sa Panginoon, naging faithful sa paglilingkod sa Panginoon. Eh, ikaw, wala kang ginawa. Wala akong ginawa. Ano yung reward na in-expect natin? Wala. Wala yung vessel of the honor. Wala yung master's use and prepared for every good work. No? So makikita natin, kung mapapansin po natin, meron pong sinabi si Paul na Paul give 5 names for the Christian, no? Na pwede po siyang maglingkod sa Panginoon. Dito sa chapter na to. Tingnan niyo yung verse 1 ng chapter 2. Sa-isay natin, yung 5 names. Thou therefore my son, number 1, my son. Be strong in the grace that is in Christ Jesus. Bakit po yung son na yun, sino ang pinatutukulan yun? Ikaw o ako? Kristiyano. Ang nais ng Panginoon, sabi po dito ni Paul kay Timothy, thou therefore my son, kasi ang turing ni Paul sa kay Timothy ay hindi na iba. Tinuturing niya na siya anak sa pananampalataya. Thou therefore my son, be strong. Amen. No? Nais niya Apostol Paul, sinasabi niya kay Timothy sa kanyang anak sa pananampalataya, be strong in the Lord. No? Be strong in the grace that is in Christ Jesus. So, point number 1, makikita natin dito sa isang Kristiyano, tinuturing tayo ng Diyos na anak. Amen. Na magpalakas tayo. In the grace that is in Christ Jesus, na kanino yung biyaya? Nasa Panginoong Yay! Kristo. Palalakasin tayo, ikaw at ako, palalakasin ng Panginoon sa biyaya at tulong ng Diyos at awa. No? Hindi natin kaya palakasin ang ating sarili, pero salamat, mayroon tayong Christ Jesus. At sa Kanya, nakita na, nandun sa Kanya yung biyaya, nagbibigay sa atin ng mayroong ng kalakasang espiritual. Kasi kung wala ka na magagawa, doon papasok yung biyaya. Tandaan niyo, ang biyaya, dumarating yan pag wala ka nang magagawa sa buhay mo. Na hindi mo na kayang solusyonan yung mga bagay-bagay. Doon papasok ang biyaya. No? Kaya sabi dito, number 1, my son. Talon tayo sa verse 3. Number 2. Paul gives 5 names for the Christian pagdating po sa paglilingkod. Number 2, thou therefore endured hardness as a good soldiers of Jesus Christ. Nakita niyo po? Soldiers of Jesus Christ. Kanina, makita po natin, son. Ngayon ito naman, soldiers. Hindi po bad soldiers. Ang sinabi, good soldiers. Yay! No? Maging mabuting sundalo. Alam naman natin, may mga sundalo na corrupt. May mga sundalo na hindi mabuti. Pero bilang Kristiyano, kailangan mabuting sundalo tayo ng Panginoon. Ano? Amen. Kailangan po natin yun. Ginagawa natin yung mapaglingkuran natin ang ating Panginoon. For the sake. No? For Christ's sake. Amen. Hindi para for pastor's sake, but for Christ's sake. No? Yan sabi niya, no? A good soldier of Jesus Christ. Hindi a good soldier of Pastor Alan. A good soldier of Jesus Christ. Ha? Kaya dahil sa Panginoon, kaya ka naging sundalo ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya ikaw at ako bilang Kristiyano, mga kapatid, sa paglilingkod natin, mga kapatid, kaya ito ay ministry. Ikaw at ako bilang may ministry, o kung wala ka pang ministry, kailangan humingi ka ng ministry sa Panginoon at ipapakita ng Panginoon yung ministry na yan bilang ikaw ay sundalo, bilang anak ka ng Diyos, at bilang ang sundalo ng Panginoong Kristo. Amen. No? Kaya the kind of person that God can use, pwede ka, kahit sino ka pa. Basta yung puso mo gusto mong maging useful o maging kadamit-damit Amen. sa larangan po ng paglilingkod sa Panginoon.
Nais ng Panginoon, mga kapatid. No? Naging anak tayo, sundalo tayo. Talon tayo sa isa pa. Verse 12. If we suffer, nakakaranas tayo ng suffering. Tama? Pero ang sabi po dyan, if we suffer. Number 3, sufferer. Sufferer. No? Verse number 3, we shall also reign with Him. Tingnan niyo po. Kung ikaw ay nakakaranas ng buhay na hirap ka bilang Kristiyano, tanda mo isang araw, kasama mo ang Panginoon. Makakasama, we shall also reign with Him. Isang araw mag-reign ka, nakasama mo ang Panginoon. Pagdating ng tinatawag na milenyo, kasama mo ang Panginoon, magre-reign ang Panginoon dito 1,000 years. At ikaw, isa sa mga anak niya, magre-reign ka rin. Bibigyan ka ng posisyon ng Panginoon. No? Pagdating ng millennium time. Yan po, sabi dito, sufferer. No? Tayo po ay mga sufferer. Nakakaranas tayo. Kaya nga sa Peter, binanggit po doon, Christian suffering. Ang bawat Kristiyano ay makakaranas ng suffering. Hindi ibig sabihin na kahit na hindi ka Kristiyano ay hindi ka na magsasuffer. Magsasuffer kahit ang ibang, kahit na hindi Kristiyano, magsasuffer. Pero ang kagandahan po nito, magkaiba tayo sa mga hindi Kristiyano. Sila, nagsasuffer sila, pero wala silang Kristo. Ikaw nagsasuffer na meron kang Panginoon Kristo. May tutulong sa iyo, may tutulong sa atin. Yun ang pagkakaiba natin. Mahirap po pagka ikaw meron kang suffering, pero wala kang Kristo, napakahirap nyo. Pero salamat, kahit na tayo po ay mga sufferer o nagsasuffer tayo, nasa atin naman ang Panginoon. May tumutulong sa iyo, may tumutulong, nagbibigay, nagli-lift up sa iyo, nagpapalakas sa iyo, nag-i-encourage sa iyo, sa atin. Amen. Huh? Lord God. Meron nagmamahal sa atin. Pray. Meron nagli-lift up sa atin. Nagbibigay sa atin ng boldness para ipangaral ang salita ng Diyos kahit na po tayo hirap sa buhay. Kapatid, kahit na meron kang sakit, no? Yung suffering na sakit na yan, yan po ay for a while. Yeah. Happy is you. Masaya dapat po pag kami suffering. All things work together for our good. Amen. To them that love God. To them who are the called according to His purpose. Sabi sa Romans 8:28. Bad things and good things for our good. Salamat sa Panginoon. Nandiyan po ang Panginoon sa atin. Kung wala ang Panginoon sa atin, hindi natin kaya ang suffering. Pero bakit natin nakakaya yung suffering sa buhay? Kasi kasama natin ang Panginoon. Kasama mo. Isipin mo, kung wala ka sa Panginoon, nagkaroon ka ng suffering. No? Hopeless. Tingnan niyo po yung mga walang Panginoon, nagkaroon ng suffering. Hopeless. Hindi lang hopeless, helpless. Walang pag-asa, no? Wala pang tumutulong. Pero salamat ikaw, may suffering ka, may tumutulong sa iyo. Amen. May tumutulong sa atin, mga kapatid. Walang iba ang Panginoon. May ginagamit na instrumento. Ang Panginoon, ang Kristiyano ay ginagamit niya. Ang Church ang ginagamit niya. Kahit ang believer, tama, ginagamit ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Si Nebuchadnezzar nga, ginamit ng Panginoon. Diba? Ginamit kay Jeremiah. Sa panahon na kung saan sila po, napagkaranan natin yun. Diba? Na kung saan si Jeremiah, no? Yung mga Hudyo, na gusto nilang pumunta doon sa Egypt. Pero sabi ng Propeta Jeremiah, huwag na kayong pumunta doon. Sinabi ng Panginoon sa akin, huwag na kayong pupunta sa Egypt. Pero nagpumilit pa rin sila. Don't go to Egypt, sabi ng Panginoon eh. Pero bakit sila tumuloy pa rin? Kasi mapapahamak sila doon. Mamamatay sila doon. May famine doon. No? Kaya ayaw ng Panginoon na bumalik pa ang Kristiyano sa dati niyang buhay nang siya'y unbeliever. Kasi pagka ikaw, Kristiyano ka na, bumalik ka pa sa buhay na dati mong ginagawa, mahirap bumalik. Amen. No?
Mahirap bumalik muli pagdating sa Panginoon. Kaya malaking bagay na salamat sa Panginoon. Binibigyan tayo na may ginagamit ang Diyos na ibang tao para tayo po ay mapabuti. May mga pabuti tayo. No? Kaya malaking bagay po mga kapatid. Tayo po, merong Panginoon kahit na may suffering. Tingnan niyo po, sino dito ang walang suffering? Lahat po tayo makakaranas. Yeah, correct. Tama. Kaya nga po may Christian suffering eh. Eh kung walang Christian suffering, yung iba dito, hindi makakaranas. Pero kung ikaw ay Kristiyano, except, ano mo na yun, isipin mo na, i-claim mo na dahil darating ang suffering sa buhay mo. Hindi yan aalis. No? Yan ay kasama sa buhay ng Kristiyano. Amen. Kaya mayroon tayong tinatawag na Christian suffering. Pero salamat, kasama natin ang Panginoon. Amen. Sa suffering, no? Na ating nararanasan, kasama mo at kasama ko natin ang Panginoon. Amen? Amen. Point number 3, makita natin sufferer. We shall also reign with Him. Sabi sa verse 12, if we deny Him, He also will deny us. Kaya malaking bagay, pag may ministry ang isang Kristiyano, gumaan man sa suffering, kasama ang Panginoon. No? The son, the soldiers, good soldiers, the sufferer. Ang pang-apat, dito tayo sa verse 15. 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amen. Number 4, na binanggit ni Paul, student. Student. Student, isang mag-aaral. Yeah. No? No? Kailangan po tayo ay nalintulad sa isang mag-aaral. Sa isang mag-aaral, para matuto, mga kapatid, at magamit ng Panginoon, kita po natin kailangan niyang mag-aral. Study to show thyself. Approve, maging aprobado sa harapan ng Panginoon. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Nag-aaral yan. Amen. Nagpapagamit yan. Nagbibigay niya ng oras para mag-aral, maglingkod, maging kapakipakinabang sa gawain ng Panginoon. Diba? Si Mark nga, at kapatid pangalan ni Kuya Mark. Profitable. Sabi po ni, sino nagsabi po na? Si Paul. Take Mark. Take Mark, for is profitable unto me for the ministry. Nagkamali nga si Paul noon. That time, kala niya hindi na naging magamit-gamit si Mark. Pero salamat, naging profitable siya sa gawain ng Panginoon. Kaya pinababalik siya ni Paul. He is profitable unto me for the ministry. Kahit sino ka pa, kapatid, kahit sino pa, ng mga Kristiyano pwedeng magamit ng Panginoon. No? The kind of person that God can use. Kita natin sa panglimang sinabi po sa 2 Timothy. Dito tayo sa verse 24. And the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, up to teach patience. Nakita niyo po yung panglima dyan, servant. No? Amen. Pana-S po yan. Son, soldier, sufferer, student, servant. Amen. No? Na binanggit niyo po, Apostol Paul, that gives 5 names for the Christian, no, na maglilingkod na kasama ang Panginoon. Kailangan po natin na pwede ka maglingkod kahit ano pa ang iyong posisyon sa buhay. No? Kahit estudyante ka pa, pwede kang maglingkod sa Panginoon. Amen. Okay. Kahit servant ka pa o alipin ka pa, sabi dito, servant and the servant of the Lord must not strive. No? Hindi nakikipag-away, but be gentle. No? Maamo unto all men. Up to teach, marunong magturo. Patient, kapag pasensya, punong-puno ng pasensya. Diba sa fruit of the Spirit, kasama po yung patience.
Kaya kailangan po natin yung mga kapatid. Tayo po bilang mga anak ng Panginoon, para tayo may maging kagamit-gamit sa harapan ng Panginoon, maging patient din po tayo. Okay? So, yan yung 5 binanggit ni Paul na 5 names, no, for the Christian na kailangan po natin na hindi po tumitingin ng Panginoon doon sa mga matataas ang pinag-aralan lang ba ang pwedeng magamit? Hindi. Kahit yung mababang uri ng Kristiyano, pwede kang magamit. No? Saka hindi hindi naman mababang uri. Ibig sabihin yung point na kung saan ay wala pantay-pantay ang pagtingin ng Panginoon sa Kristiyano. No? Walang mababang uri ng Kristiyano, walang mataas, kundi pantay. Hindi tumitingin po ang Panginoon. No? Ay, ito, dito yung mga abogado, mga matataas, yung mga tinatawag na white-collar job. Dito naman yung mga blue-collar job. No? Hindi po ganon. No? Walang tinatawag na discrimination. Minsan po dumarating po yan sa tao eh. Pero salamat ang Diyos natin, hindi tumitingin sa posisyon. No? O sa kalagayan, katayuan ng isang tao. Kasi kung titingin ng Diyos sa kalagayan o katayuan ng isang tao, no, magiging unbiased ang Panginoon, magiging unfair para sa lahat. Pero salamat, meron tayong Panginoon, no? What kind of person that God can use? So number 1, dito tayo sa number 1. No, 5 punto lamang po ito. Number 1, walking person. Walking person. One that walk with God. Walking person, one that walk with God. So number 1, yung lumalakad na kasama ang Panginoon. Amen? Kailangan po ikaw at ako na meron tayong ginagawa at kasama natin ang Panginoon sa ating mga paglakad, sa ating mga ginagawa. Ikaw at ako, kasama natin dapat ang Panginoon natin. Proverbs, punta po tayo verse 18, chapter 18, verse 24. Walking person. Ano po ang sabi ng Proverbs, chapter 18? Sabi po dito sa chapter 18, verse 24, a man that had friends must show himself friendly. No? Kailangan po ikaw at ako maging palakaibigan. Must show himself friendly, maging palakaibigan. And there is a friend that sticketh closer than a brother. Pansinin niyo po, minsan po sa ating buhay Kristiyano, kung sino pa yung ating kapatid sa laman, sa dugo, siya pa yung hindi nating masyadong malapit sa atin, pero mas malapit pa yung ibang tao na kapatid natin sa Panginoon. Papansin niyo po yan. No? Mas close ka pa doon sa hindi mo kadugo kaysa ang kadugo mo. Mas close ka pa sa hindi mo kamag-anak o tawag dito, kapamilya, kaysa doon sa kapamilya mo. Dahil yun po, sabi dito, closer than a brother. No? A man that had friends must show himself friendly. So tayo po ay maging palang kaibigan, and there is a friend, no? Meron isang kaibigan that stick closer than a brother. Yun po yun. No? Walking person, kailangan merong friendly walk. Kailangan po pagka ikaw at ako, maging palang kaibigan tayo. Tingnan niyo po, nung tayo po ay naging anak ng Diyos, marami tayong kaibigan. Pero yung tayo unbeliever, no? May kaibigan nga tayo, mga plastic naman. Pero pag Kristiyano ka, mga totoong Kristiyano yung kausap mo. Hindi mga plastic. No? Pag Kristiyano, mga totoo dapat, mga totoo yan. Basta totoong Kristiyano, ha? Ang sinasabi ko dito, totoong Kristiyano, hindi plastic. So, friendly walk. There is a friend that closer than a brother. Stick it closer than a brother. Mas close ka pa doon sa kapatid mo sa Panginoon. Friendly walk.
kaya nga po ako, mga kapatid, mas marami pa akong oras sa inyo, sa friendly ko, mas ano ko po kayo kumpara sa kapatid kong totoo. Kasi palagi ko kayong kasama at kasi kapatid ko kayo sa pananampalataya. Yung aking puso, mas ano ko po sa inyo, kaysa mga mahal ko sa buhay. Huh? I know na naintindihan niyo sinasabi ko kasi ganun din po kayo. Okay, friendly walk. So, not only that, 1 Corinthians 15:58. Kung mayroong friendly walk, mayroong tinatawag na faithful walk. Faithful walk. 1 Corinthians 15:58. Yun yung subpoint. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Faithful walk. Mga kapatid, ang kasama mo, mga kapatid, pagka ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, mga faithful. Sinasamahan mo yung mga faithful sa pananampalataya. Kasama mo yung mga Kristiyanong faithful. No, lumalakad ka sa mga faithful na mga Kristiyano. Nakikihalubilo mo yung mga faithful. Imbis na ang kahalubilo mo nang ikaw ang believer, hindi faithful. Mga chismoso, chismosa, basagulero, lasinggero, babaero, hindi. Pero nung ikaw ay naging Kristiyano, no? Faithful walk. Faithful walk. Mga tapat na ang kasama mo sa pagtatrabaho sa Panginoon. Amen? Faithful na, hindi mga basagurero o yung nakikipag-away. Faithful walk. No? Ano yung una? Friendly walk. Number 2, sa point to, faithful walk. Dito sa 1 Corinthians 15:58. Pangatlo, Genesis 5:24. Fruitful walk. Genesis, nagkakaroon ng pamumunga sa paglilingkod mo sa Panginoon. Genesis 5, sahin po natin, Genesis chapter 5, verse 24. Kung meron ka ng friendly walk, meron ka ng faithful walk, meron din fruitful walk. No? Ito po ang walking person. Walking person, mga kapatid. So, the kind of person that God can use is walking person. No? Genesis chapter 5. Kaya malaking bagay po na tayo po, mga kapatid, maganda ang kasama natin, Kristiyano. Amen. Pag hindi Kristiyano kasama mo, may mga tinatawag na temptation. May tinatawag compromising. Yes. Makikipag-compromise ka pagka unbeliever minsan eh. Sasabihin ng mga believer sa iyo, parang hindi ka naman friend. Konting tagay lang. Konting inog lang. Hindi ka naman malalasing eh. Konti lang naman yan. No! Compromise ka na doon. Right. No? Marirealize nila. Wala namang parang pinagkaiba sa atin. Umiinom ka. Umiinom kami, umiinom ka rin pala. Hindi na nakuha yung ano mo. Paano mo sila maibitan ngayon dito? Nakuha niyo po yung punto na yun. Amen. So kailangan tumayo tayo sa katotohanan, tumayo tayo sa tama. Kung ikaw ay mayroong ginagawa yung unbeliever sa iyo, huwag kang makipamatok, huwag kang makiayon sa takbo ng mundo na kinagalawan nila. No? Separate yourself. May separation. No? Huwag po tayo makiayon sa kanilang ginagawa. Kung gumagawa sila ng kalokohan, gumagawa sila ng kasalanan, huwag tayong sasali. Huwag tayong gagawa. Huwag tayong makikisalamuha. Iwas tayo. No? Panindiganan natin yung ating buhay Kristiyano. Okay? So, friendly walk, faithful walk, fruitful walk. Genesis chapter 5.
verse number 24. Ano po ang sabi dito sa Genesis chapter 5, verse number 24. Sabi po dito sa verse 24, and Enoch walked with God, and he was not, for God took him. No? So makita niyo po, nagkaroon ng pamumunga o fruitful walk. Kaya makita niyo po mga kapatid, walk with God. No? Inaawit nga ng mga bata, walk, walk, walk In the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God is the great day to praise the Lord. Is the great day to love the Lord. Is the great day to serve the Lord. Walking in the light of God. No? Ganda po na awitin na yun. No? Sa mga bata yun. So, walk with God. So, malaking bagay po yun, magkakaroon ng pamumunga. Pag tayo po, kasi pagka hindi tayo lumalakad sa Panginoon, lumalakad tayo sa sanlibutan, hindi ka makakapagdala ng mga bisita. Right. Hindi mo ma-reach out yung mga unbeliever papunta sa Panginoon. Oh! Bakit? Nag-compromise tayo. Eh! Nasira yung testimony natin. Nakita yung patot yung testimony natin, ay pares lang pala tayo. Hindi na natin maimbitahan sila. So, walang pinagkaiba pala. O, pero ngayon, na-realize nila, iba tayo, no? Maano nila, ay, pwede, gusto ko sumama doon kay Pastor Alan, gusto ko sumama kay Brother dito, gusto ko sumama kay Jasmine, gusto ko sumama kay Ken, kay Winston, kay Tatay Winnie, kay Sister Edna, kay Jason, kay Jaslyn, kay Alan Bill, kay Mark, kay Aliana, kasi iba sila. Okay, Jane. No? Gusto ko sumama sa kanila kasi hindi pala sila ganun. Iba pala sila. Talagang salita ng Panginoon. At sa Panginoon talaga yung ginagawa nila. Amen? So, magkakaroon ng fruitful walk. Amen. Pamumunga. Magkakaroon ng pamumunga. So, friendly walk, faithful walk, and fruitful walk. Okay? Point number 2. The kind of person that God can use is worshiping person. Kanina, walking person. Ngayon naman, worshiping person. Amen. Huh? One that will worship Him. Game. One that will worship God. Huh? Scripturally. Yeah. Sabi sa John 4:24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Sabi sa John 4:24. No? Hinahanap ng Panginoon po kasi yung sumasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Hindi naman tayo sumasamba dito sa mga Diyos-Diyosan eh. Wala naman Diyos-Diyosan dito. Kahit ang pastor niya, hindi po Diyos. No? Kaya ang Diyos natin ay espiritu. Ang Diyos ay espiritu. At ang sumasamba sa Kanya ay sumasamba sa espiritu at katotohanan. Amen. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Yung sumasamba sa espiritu at katotohanan. Amen. Okay? Kaya malaking bagay, worshiping person, one that will worship God. Scripturally, spiritually, no? Sacrificially. Hindi lamang po scripturally, hindi lamang po spiritually, but also sacrificially. Genesis 22 verse 5. Kita natin sa Genesis 22 verse 5, sino po dito yung sacrificially na inalay po? No? He took his body offering. Walang iba, no? Ito po yung illustration na kung saan nangyari din po sa ating Panginoon. No? Genesis chapter 22 verse 5. Sabi po dito sa verse number 5, and Abraham said unto his young men, abide ye here with the ass, and I and the lad, yung lad, yung lalaking bata, will go yonder and worship and come again to you. No? So, makikita natin kung sino po yung kasama po nandito, yung dalad, oh, walang iba si Isaac yan. Kasama ni
Abraham ang kanyang kaisa-isang anak para iandog sa Panginoon. No? Yun po ay pinipicture na kung saan ang Diyos ay merong pong ibinigay. At ang ibinigay niya, walang iba, ang kanyang buktong na anak, si Yesu Cristo. Sacrificially, no? Binigay ng Panginoon ang kanyang anak. Sacrificially. He took His body offering. Kaya siya ang tumubo sa ating mga kasalanan. So, nagre-represent po, nagpipicture po yung ginawa ni Abraham sa kanyang anak. Ganon din po sa Diyos Ama na binigay niya ang kanyang buktong na anak. Sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen. Sinabi rin po sa Romans 5:8, but God commended His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. So nandun po yung tinatawag na greatest gift at greatest love ng Diyos Ama. Binigay ang greatest gift ang Diyos Anak na si Jesus. Amen? So makita po natin no, na yun po yung sacrificially na ibinigay po. No? Sacrificially. Not only scripturally, not only spiritually, but also sacrificially. And subpoint number 4, submissively. Submissively. The bow down to worship. Alam niyo yung pag-bow down to worship, yung submissively. No? Ganun po sa samba. Yung mga karya, ang ginagawa nila, nagbabaw sila, lumulod sila, yun yung tanda ng kanilang pag-worship doon sa hari. Ganun din po sa Panginoon. No? Bakit tayo lumulod? Bakit tayo nanalangin pag lumulod? Pag bow down natin sa Panginoon, pag tayo mananalangin, bilang pagrespeto, pag-worship yun sa ating Panginoon. Kaya malaking bagay po yung maglulod tayo. Pag bow down. No? Pag-worship po yun. Kaya point number 2, worshiping person. No? One that will worship Him scripturally. Nakita natin spiritually, sacrificially, and submissively. 2 Chronicles chapter 7. 2 Chronicles chapter 7. Makita po natin 2 Chronicles chapter 7, verse number 1 to 3. 2 Chronicles chapter 7. They bow down to worship. Laking bagay po makita po natin, sila po ay nag-bow down bilang tanda ng kanilang pagsamba. 2 Chronicles chapter 7, verse 1 to 3. Ito yung response ng Diyos kay King Solomon. Now when Solomon had made an end of praying, the fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the house. Tingnan niyo po, ang ganda po ng nangyari po dito. No? So mayroon pong glory of the Lord filled the house doon sa templo na ginawa ni Paul. No? Nagbigay siya ng offering, burnt offering. Verse 2, and the priest could not enter into the house of the Lord. Bakit kaya? Because the glory of the Lord had filled the Lord's house. No? Di makapasok po yung priest. No? So makita natin sapagkat na-filled po ang glory ng Panginoon doon sa house o templo ng Diyos. Verse 3, and when all the children of Israel saw how the fire came down, no, yung apoy bumaba, and the glory of the Lord upon the house, no, yung kalawalatian ng Diyos nandun po sa house ng Panginoon, they bowed themselves with their faces to the ground upon the pavement and worship and praise the Lord, saying, for He is good, for His mercy endureth forever. No? So makita po natin mga kapatid, yung point number 2, worshiping person, one that will worship Him scripturally,
spiritually, sacrificially, and submissively. Ito yung submission, pagpapasakop sa pamagitan ng pag-bow down ng kanilang mga ulo, no, ng pag-bow down nila, paglood nila to worship God. No? Kaya makita niyo po yung ginawa nila dito sa verse number 13. No? Verse 3. Na ginawa po dito sa chapter 7 verse 3. No? Sabi diyan, and praise the Lord. Sabi dito sa verse, they bow down themselves with their faces to the ground upon the pavement and worship and praise the Lord. No? Nakita niyo po? Sila po ay nag-bow down, nag-worship, at nagpuri sa Panginoon. Yun po makikita po natin dyan sa pagsamba. No? Pag tayo po, yung uri ng tao na pwedeng gamitin ng Panginoon ay yung tao na sasamba sa Kanya. Maganda po yung kagaya po ng mga taong ito. They worship God. They bow themselves to the ground and worship and praise God. Yun po yung ginawa po nila eh. They bow themselves, worship and praise God. So makita natin yung point number 2, worshiping person. No? That will worship scripturally, spiritually, no? Sacrificially, and submissively. So yung apat na sub-point na yun. Scripturally, spiritually, tinatawag na sacrificially, and submissively. Apat. Okay? So point number 3 na po tayo. No? The kind of person that God can use, number 1, walking person, worshiping person, number 3, willing person. Willing person. Isaiah chapter 6 verse 8. Maganda mga kapatid, pag tayo po ay gusto natin magpagamit sa Panginoon, kailangan maging willing tayo. Yun ang hinahanap ng Panginoon. A kind of person that God can use is a willing person. Yung gustong-gusto mo talaga. Hindi kayo napipilitan. Kaya po may mga Kristiyan napipilitan, kaya lang sumusunod eh. Maganda yung nagbo-voluntaryo. Nagkukusa. Good. No? Walang tinatawag na pag-alinlangan. No? Walang murmuring, complaining. No? Hindi yung merong, ay, Panginoon, hindi mo, yung centurion, sinabi ng Panginoon, gusto ko sumama sa iyo, Panginoon. O, pero ibenta mo, ibigay mo muna kay mano mo sa mahirap. Ay, hindi siya sumama kasi alam niya, marami siyang pera. No? Ano nangyari? May mga tinatawag na ayaw isuko. Isa po mga Kristiyano ganun, may ayaw isuko, kaya ayaw sumunod sa Panginoon. Tama? May mga ayaw isuko ang Kristiyano para pagdating sa pagsuko, ayaw sumuko. Kasi ayaw isuko niya kanyang mga bagay-bagay sa kanyang buhay, ayaw niya isuko. Kalungkot po, ganyan nangyayari. No? Merong mga hindi sinusuko sa Panginoon ang Kristiyano sapagkat pag may sinuko siya, no, mawawala yung kanyang mga bagay na dati ginagawa niya. No? May mga ganyan mga kapatid, ayaw isuko sa Panginoon. Kalungkot po, no, sa mga Kristiyano gano'n. So, willing person dapat, mga kapatid. Isaiah chapter 6. Ano po sabi ng Isaiah chapter 6 verse number 8? No? Isaiah chapter 6 verse number 8. I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Then said I, here am I, sent me. So, malaking bagay mga kapatid, willing po si Isaiah. No? Willing na willing po siya. Sabi niya, here am I. Yes. Pero marami Kristiyano, hindi po sinasabi, here am I. Ang sinasabi nila, send them. Sila na lang.
No? Yung iba nagsasabi, count me in, pero pagdating po, wala. Oh, Count me in, bakit pastor? Count me in, sama ako, sali ako. Kasama niyo ako dyan. Pero bakit wala? Sabi pupunta ng Lord's Supper, wala. No? Nakausap ako ng ano, sabi pupunta siya ng Lord's Supper ng linggo. Wala ngayon. Hindi ko na lang bagitin ang pangalan. Nakakalungkot po yung makangako ka, pa rin mo. that's right. Hindi ka naman nangako kay pastor, nangako ka sa Diyos. Amen. Ha? Willing dapat. Maraming Kristiyano mga kapatid hindi willing. Walang pagsuko, walang pangakong hindi tinupad. Nakakalungkot po, kailangan willing po tayo. Hindi ka napipilitan, talagang tutuparin mo kasi willing ka. No? So si Isaiah, willing po siya. He was willing to stand. He was willing to suffer for a while. He was willing to serve. He was willing to separate himself. Minsan po tayo, hindi tayo, minsan sa Kristiyano, ayaw niyang tumayo sa katotohanan. Ganda tayo po tayo. Stand. Kaya nga tayo maawit, standing on the promises. No? Stand still. No? Kahit po sa suffering for a while, he was willing to suffer. Isa kasi pagka ang Kristiyano, ayaw sumuko dahil kasi alam niya mahirap. Come on. Ayaw niyang surrender ang kanyang buhay sa gawain ng Panginoon kasi alam niya mahirap pagdating sa gawain ng Panginoon. Ayaw niya mag-suffer. Takot yung tao. Takot yung Kristiyano. No? Na mag-suffer. For a while lang po yan, kapatid. Yeah. Sabi ng Bible, for a while, for a moment of time. Pero bakit nakakalungkot po? Ayaw mag-serve sa Panginoon. Wala yung stand, wala yung suffer, wala yung serve, wala yung separation. No? Kita po natin. He was willing to stand, si Isaiah. He was willing to suffer, si Isaiah for a while. He was willing to serve, si Isaiah. And he was willing to separate himself. Okay? Dito na tayo sa pang-apat. Recap natin, walking person number 1. Worshiping person number 2. Number 3, willing person number 3. Number 4, weeping person. Psalms 126 verse 6. Psalms 126 verse 6. Mga bata sa likod, grade lang. Psalms 126. Dito tayo sa Psalms 126 verse number 6. Ano po sabi ng Bible sa Psalms 126 verse number 6? He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. No? So makita niyo po, mga kapatid, pagka ikaw ay nagtanim, aani ka. Pagka umani ka, aking bagay po yan. No? Mayroong pag-ani pag ikaw ay nagtanim. He that goeth forth and weepeth. Meron kang pag-iyak na merong gusto mo may makakilala sa Panginoon. Pinagpe-pray mo, iniiyakan mo sa Panginoon yung isang tao, mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, mga namimit mo, mga kakilala mo, gusto mo silang maligtas, yung pag-iyak mo na may kasamang panalangin, isang araw ay magkakaroon ng Panginoon. Amen. Weeping person, mga kapatid. No? Weep for the sick. Maging yung mga may karamdaman, iniiyakan mo. Iniiyakan natin, malaking bagay po yan. No? Sabi sa James chapter 5 verse number 16, no? Pray one for another. Kung inyo mapapasin, is any among you? Sabi doon sa verse number 13 or 14, no? Na
Kailangan ng panalangin. Kailangan na kung saan ay sinabi lang, basahin natin para mas maganda. James chapter 5. No? Ano po ang sabi po dyan sa James chapter 5? Kailangan yung may mga karamdaman ay ipanalangin po natin. Weeping person dapat din po tayo. Dapat maging weeping person din tayo. Hindi po masamang umiyak sa Panginoon. Amen. No? Hindi po nawawala ng dignidad po ang isang Kristiyano na umiiyak sa Panginoon. Kaya nga may weeping prophet, si Jeremiah nga po, umiiyak sa Panginoon. Tinawag po siya weeping prophet. No? Hindi po ibig sabihin, umiiyak siya, ay bakla na siya. Yeah. Kasi isip ng tao, pag umiiyak ng isang lalaki, bakla. Hindi po. No? Meaning, pagka umiyak ka sa Panginoon, humble ka pa nga eh. Weeping prophet, si Jeremiah. So makikita po natin, yun ang the kind of person that God can use. Pwede kang, yung uri ng klase ng Kristiyano na umiyak sa Panginoon, hello, at nananalangin, yun ang gustong-gusto ng Panginoon. Amen. The kind of person that God can use. Amen. Pwede ka magagamit kung ikaw ay umiyak na lumulod sa Panginoon. Amen. Eh yung hindi nananalangin na hindi umiyak, magagamit ba siya? Eh ikaw umiyak ka para makakilala yung mahal mo sa buhay, yung mga kamag-anak natin, yung mga kakilala, kaibigan natin, gusto natin maligtas, iniyakan natin, niluluran natin sa Panginoon. At yung mga may karamdaman, iniyakan natin para sila'y gumaling. Yun ang gustong-gusto ng Diyos na magamit. A kind of person that God can use. Hello? Amen. Yun ang mga gusto ng Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon ng mga uri ng Kristiyano na hinahanap ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Amen. Gusto ng Panginoon. Gusto mo ba maging ganon? Gusto ba natin maging ganon? A kind of person that God can use na iniiyakan mo? Yung tao na may karamdaman, gusto mong gumaling? Amen. At niyak mo yung tao na gusto mong makakilala yung taong yun? Amen. Maligtas? No? Kaya makita po natin sa James chapter 5. Ano po sabi sa James chapter 5? Verse number 13. Is any among you afflicted? Tingnan niyo po. Meron bang mga affliction, problema, sakit? Let him pray. Is any merry? Let him sing praise. Gusto mong maging masaya? Umamit ka ng papuri sa Panginoon songs. No? Kaya kung ikaw gusto mong maging masaya, kanta ka ng mga heavenly song. Amen. Kung ikaw ay may affliction, mag-pray ka. Kaya malaking bagay po ang panalangin. Pag may sakit ka, mag-pray ka sa Panginoon. Hello? Amen. Merong Diyos na nakikinig at sumasagot sa panalangin. Yan ang sabi sa verse number 13, is any among you afflicted? Verse number 14, is any sick among you? Ano sabi dito? Let him call for the elders of the church. Ito yung pastor. O kaya yung mga yung ating mga elders na faithful, na nagpe-pray. No? Yan po ang elders. No? Especially ang pastor. And let them pray what? Sabi yan, over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of the faith shall save the sick. Tingnan niyo po, anong nagiging bunga na po ng panalangin? Para yung may karamdaman gumaling. Amen. Gusto mong gumaling ang karamdaman mo, maghingi ka ng panalangin. Amen. Kaya nga may group chat po tayo eh. Anong purpose ng group chat? Para pag meron tayong mga sakit, send natin. Pakisama po mga kapatid. Sakit po yung aking shoulder, yung right shoulder, pakasama po sa panalangin. Malaking bagay po yun. No? Sama po natin sa panalangin po yun. Yung mga nailalagay po doon sa group chat natin na may mga karamdaman. Eh kung sasaralinin mo yan, no? Yes, nakikinig ang Panginoon. Pero mas makikinig ang Panginoon pag marami ang nananalangin. Amen. Mas powerful ang panalangin pag maraming nananalangin sa Panginoon. At mabilis ang paggaling pag maraming nananalangin. Ang pati sabi diyan, no? And the prayer of the faith shall save the sick, no? Pag pinagaling ng
prayer warrior, yung may karamdaman. And the Lord shall raise him up. Tingnan niyo po, nasa panig ng karamdaman, tumayo. Pinatayo ng Panginoon, shall raise him up. Sabi niya sa verse 15, raise him up. And if he had committed sin, they shall be forgiven him. Kaya malaking bagay din po yun, no? Pag may kasalanan siya, hingi siya ng tawad sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, they shall be forgiven him. Confess your fault one to another and pray one for another. Kaya nga malaking bagay po yung word dito. Pray one for another. Verse 16. Ano sabi dito? That he may be healed. Kaya pagka tayo nagpe-pray one for another, meron pong pinagagaling ang Panginoon. Pinagpe-pray mo si sister, si brother na gumaling, at ikaw naman, nagpe-pray ka sa iba na gumaling din, nagkakaroon ng natawag na answered prayer. No? Prayer one for another. And the fervent of a righteous man, no, sabi, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Maabil natin yun. No? Ibig sabihin ng maabil, mararanasan natin yung answered prayer. No? Yun po ang kaganda po. Kaya, yun ang hinahanap ng Panginoon, yung weeping person. Na pag tayo kay pray sa Panginoon, walang masama. Maganda, iyak mo sa Panginoon. Iyak natin sa Panginoon, Lord! No? Mahabag ka sa aking kapatid na ito. Pagalingin mo na siya sa kanyang karamdaman. Sobrang hirap na nararanasan niya. Amen. No? Iyak mo sa Panginoon. Ang Panginoon, mga kapatid, napakalaga po yan. Hinahanap ng Panginoon yung iyak mo sa Panginoon, sa Kanya. Kailangan po natin i-apply sa ating buhay. No? So makita natin, weeping person, the sick, the saints, the sinner. Yes. No? The sick, the saints, the sinner. And the last, dito na po tayo sa panglima. No? Ano yung hinahanap pa ng Panginoon? Ng ating Panginoon para gamitin po niya. The kind of person that God can use, walking person, worshiping person, willing person, weeping person, and the last, working person. Working person. Ephesians chapter 2 verse number 10. Ephesians chapter 2 verse number 10. For the last point, no? Working person. Ephesians chapter 2 verse number 10. Ano po ang sabi ng Bible? Ephesians chapter 2 Same also that verse number 10. have far above all Working person. that they Or we are His workmanship. Tingnan niyo po, tayo po, no? Partner natin ang Panginoon. Or we are His workmanship. Tayo po ang workmanship, kamanggagawa ng Panginoon, created in Christ Jesus, unto good works. No? Pag tayo po ay saved na, gagawa na tayo ng good works, which God had before ordained that we should walk in them. So, kailangan po na meron po tayong pagtatrabaho, paglilingkod. Yung workmanship, yan po yung pagsiservisyo mo sa Panginoon. Pagbibigay mo ng oras, ng time mo, paglingkuran ng Panginoon, pagbibigay mo ng oras, ng time mo, para siya po ay pagsilbihan, gawin yung mga gawain ng Panginoon sa church, maging ma-involve ang Kristiyano, yan po ang ibig sabihin niyan, workmanship, created, sabi diyan, created in Christ Jesus, unto good works. Okay? So, kailangan po, sabi po ng Galatians 6:9, and let us not be weary in well-doing, for in due season, we shall reap if we faint not. Always abounding in the work of the Lord! For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. 1 Corinthians 15:58. Always. No? Hindi sinabing sometimes. Ang sinabi, always. Pag sinabing sometimes, minsan-minsan lang. Hindi po sinabing sometimes, hindi minsan-minsan lang. Always abounding in the work of the Lord. Amen. Ano sinabi ng Romans chapter 12? No? Buksan natin. Isang talata na lang po ito. Dumagdag lang po sa aking kaisipan, no? Romans chapter 12, verse number 11. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Hello! Amen. Hindi dapat tayo makupad. Hindi dapat tayo tamad. Mga kapatid,
ng islat na yun, sinasabihan tayo ng Panginoon, huwag tayong kagaya ng islat. Tamad po siya eh. Makubad po siya eh. Mabagal. Ang nais ng Panginoon, tayo po ay maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Amen. Paglingkuran po natin ng taos-puso ang Panginoon. Fervent spirit. No? Ano yung fervent? Maningas. Yung ating spirito. No? Hindi tayo, yung spirito natin, hindi po malabnaw o malamig. Kailangan po mainit po yung ating spirito at maglingkod tayo sa Panginoon ng tapat. Amen. Hello? Amen. Hello? Amen. Gising pa po ba kayo? Amen. Maglingkod ng tapat. Serving the Lord. Yeah. No? For Christ's sake. Yeah. Maglingkod tayo ng tapat. Amen. Okay, yan po ang 5 punto na ating pinag-aralan. The kind of person that God can use, walking person, worshiping person, willing person, weeping person, and working person. Amen. Amen? Yan po tayo magtapas. Ang tama, 11:15. Tayo po na nalangin. Amen. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa aming natutunan na meron po kayong kind of person na hinahanap sa inyong mga anak Yes. that you will use for your ministry. Lord, we thank you, Lord, sa buhay po ni Timothy, sa buhay po ni Paul, na sila po ay nagpapagamit, Panginoon. Hindi po alintana, Panginoon, kahit po sila ay may sakit, kahit po mayroong problema, kahit marami silang mga alalahanin sa kanilang buhay, hindi po nila inalintana, Panginoon, ang mga ito. Mas bagkos sila po, priority na po kayo. Nag-focus po sila sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Na kailangan kami walking person. Na kailangan po kami worshiping person. Kailangan po namin, Panginoon, kami po ay maging willing person. Wala po dapat doubt. Walang pagdududa. Kailangan po may pagkusa. Ang pagbobolontaryo, Panginoon, ng aming mga buhay sa iyo para paglingkuran namin kayo. Weeping person na nanalangin, hinahanap niyo po ito, yung nananalangin talagang totoo sa kanilang puso. Nananalangin, Panginoon. And working person. Nagtatrabaho, Panginoon, always abounding in the work of the Lord. My father's business, sinabi nga po ng Bible, at hindi po kami dapat maging kagaya po ng slot, Panginoon. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Thank you, Lord, sa aming natutunan, Panginoon, a kind of person that God can use. Thank you, Lord, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Tayo po ay dyan magtapos, mga kapatid. Tayo po ay dadako sa ating offertory prayer. Brother dito, Amen. sa ating pagbibigay ng tayo sa offering.